Okay, praise God. So tayo po ngayon ay nasa pag-aaral na, nasa Minor Prophet. This is the first Minor Prophet book. Katulad ng nasabi ko last time, ang Minor Prophet, hindi ibig sabihin na mas mababa siya sa pagiging propeta doon sa mga major prophets. No, Minor Prophets are called minor simply because yung mga writings nila ay mga maiiksi lang. So Hosea is the first minor prophet that we will be studying. So pinamagatan po natin ito, Hosea, God's faithful love to an unfaithful people. So ano po ang nakikita nyo rito? No? Parang isang lalaki na hinahabol niya yung kanyang partner o yung kanyang asawa dito. Well, so pag-uusapan po natin yan ngayon at maghahalo tayo ng mga leadership principles that you and I can apply to our service with the Lord. So basically po, ang book of Hosea is one of the most powerful picture of God's love illustrated through the prophet himself and his wife. Alam niyo, sa pamamagitan ng marriage life ni Prophet Hosea, God was able to show deep sorrow over Israel's unfaithfulness. Parang pinapakita dito yung sobrang laki ng pagmamahal ng Panginoong Diyos sa Israel, pero at the same time you will see that it's very sad that God's people has been very unfaithful, but God's relentless desire to win back His people to Him is very, very apparent. Makikita nyo talaga dito yan, no? Nakuha nyo. Kahit yung mga Israelita, they turned themselves to idols and to living in sin, God's love remained faithful and He was patient and full of mercy. So sa lesson ng book of Hosea, may intindihan natin yung covenant love of God, His seriousness of relationship, no? Even though spiritually unfaithful yung mga tao niya, but He remains faithful, and His intention is to restore us or restore His people back to Him. So yun ang pinakabuod niyan. Now, ano ba ang purpose natin? Bakit natin pag-uusapan ang book of Hosea? Number one, we want to understand the historical background and message of Hosea. Alam nyo, magandang pinag-aaralan talaga yung historical background kasi when you come into interpretation, mas malinaw at mas akma yung interpretation if you understand the historical background. Number two, as we study this book, we are going to recognize God's holiness, justice, and unfailing love. And of course, eventually, you will see the faithfulness of God being reflected on this study. And of course, we also would like to learn how repentance restores relationship with God. Although God's people has been unfaithful to Him, God wants to restore His relationship, and we can only restore relationship with God through a repentance. So ang key verse natin sa Hosea chapter 14 verse 4 ay yung promise ni God. Ang promise niya, sabi niya, I will heal their waywardness and love them freely. So ang pangako ng Panginoon, sabi niya, pagagalingin ko yung pagiging wayward nila. At sabi niya, I'm going to love them freely. So, pag-usapan muna natin ang background ng libro ng Hosea. Well, basically, the book is named after the prophet himself, Hosea. At ang ibig sabihin ng Hosea ay salvation or deliverance. So, pag sinabing Hosea, alam niyo agad, no? Salvation or deliverance. Basically, si Hosea ay propeta sa Northern Kingdom. Alala niyo, yung Northern Kingdom is the Kingdom of Israel. At yung Southern Kingdom naman ay Kingdom of Judah. So isinulat daw ang book of Hosea around 755 to 715 before Christ, bago bumagsak ang Northern Kingdom sa kamay ng Assyria. So basically, ang audience dito ni Hosea ay yung mga Israelites, but during this time, they were living in idolatry and they are morally corrupted. So, yung kanilang wayward talaga yung pamumuhay nila. Ang pamumuhay nila ay masyadong
makasalanan. So Hosea is considered the last prophet to the northern kingdom before the siege o yung diaspora nila bago sila nasakop ng Assyria. So basically ito yon. So you will see this is the kingdom of Israel and northern kingdom yan. At ito naman yung southern kingdom, yung kingdom of Judah. So basically, Israel is also called Israel, Ephraim, or Jacob. Now, ang historical situation nila was that during this time, Israel became very prosperous. Yumabong talaga sila, yumaman, naging maunlad ang buhay nila. Kaya lang, sa kabila ng kanilang pagiging maunlad, financially or physically, they became bankrupt spiritually. So they were unfaithful to God. And their unfaithfulness was seen by their idolatrous living. So masyadong ang dami nilang mga sinasamba. Sinasamba nila si Baal, si Ashtoreth, marami. At yung mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Kanaan ay sinimulan nilang i-embrace. And not only that, they were also living an immoral kind of life. Kasi itong mga Diyos-Diyosa ng mga Kaanites, they are actually gods, maliit na G, no? Mga Diyos-Diyosa na kung saan sa kanilang pagsamba kasama yung sexual acts. So they were literally living an immoral life. So immorality were widespread during the time. So isipin nyo napakaunlad nila, mayaman sila, pero yung buhay nila bankrupt. And they were living an immoral life. Parang ngayon lang. Saan nangyayari sa ating bayan ngayon? Kaya sa mga prominent western countries, very progressive countries, pero rampant yung immorality. At the same time, yung pamilya, yung morality sa pamilya ay nagka-crumble down. So because of this situation, God sent Hosea. And basically, God sent Hosea to give them a warning against their idolatrous lifestyle. And God is calling them to come back to the covenant faithfulness. Alam niyo yung covenant faithfulness, ito yung relationship with God, and He is actually calling that every one of them will repent and come back to the relationship that God wants them. Now, so basically, ang Northern Kingdom ay separated from the Southern Kingdom, that is Judah, no? And this is already like 200 years. So, for these 200 years, the Northern Kingdom became prosperous but idolatrous. During their time, they were worshiping actually a golden calves. And during their worship, yung kanilang worship ay sex-obsessed. They were worshiping Baal through their temple prostitutes. So sa mga temples ng Diyos-Diyosa na si Baal, may mga prostitutes na doon. Kasama kasi sa kanilang pagsamba yung sexual acts. But very ironic, although they were idolatrous, they were worshiping a different quote-unquote God, but these people, they still consider themselves as God people. Alam mo yun? Yung malayo yung kanilang buhay sa buhay na gusto ng Panginoong Diyos, malayo sa kabanalan, at alam nila na meron silang mga sinasambang ibang mga Diyos-Diyosan maliban kay Yahweh. Pero ang tingin pa rin nila sa sarili nila, sila? God's people. Parang daw yan ngayon yung mga nominal Christians ngayon. There are people actually, we call them nominal Christians. They call themselves Christians, especially those people living in Europe and America. They call themselves quote-unquote Christians, but actually they were living a lifestyle that is against the will of God. Nakuha nyo? Nangyari na dati. So ngayon, parang this is just a picture of what's happening also right now. I don't know, siguro may mga kilala kayong ganyan, mga Christians, nagsasabing Christians, pero yung buhay nila parang malayo sa sa pagiging totoong Kristiyano. They consider themselves Christian, but actually they were living a different kind of life. Let's continue. So pag-usapan natin ano ba yung structure. Kung titingnan natin yung yung buong Hosea, by the way, ang Hosea ay 14 chapters. By the way, mabilis lang itong basahin. Kanina pinasadahan ko from chapter 1 to 14 through Bible app. So pinakinggan ko siya. So, ito ang structure niya sa chapter 1 to 3. Makikita nyo dito yung marriage life ni Hosea, and through his marriage life, God actually has a living message
for His people. So anong nangyari dito sa chapter 1 to 3? Well, si God, kinausap niya si Hosea at sabi niya, Hosea, pakasalan mo ito, kunin mo si Gomer at gawin mong asawa, pakasalan mo. Ngayon si Gomer is an unfaithful woman. Nakanyo, itong babaeng to, hindi talaga siya tapat sa pagiging asawa. Kasi asawa niya si Hosea pero sumasama siya sa ibang lalaki. In fact, parang ang description sa kanya parang prostitute. Naghahanap siya ng ibang aliw maliban sa kanyang asawa. Sumasama siya, nakatira siya sa kanyang asawang si Hosea, pero nakikipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na si Gomer ganun. Pero alam nyo, inutusan ni God si Hosea na pakasalan niya ang babaeng ito. Nakanya. And the relationship of Hosea and Gomer were actually a relationship that symbolized the faithfulness of Israel to God. Kaya niya inutos yun kay Hosea kasi gusto ni God na ipa-dramatize, ipakita actually yung deeper meaning of what's happening to the life of Hosea and Gomer. Sabi ni God, parang itong nangyayari sa atin. Si Gomer ay ang Israel na hindi tapat. Meron na siyang asawa, pero sumasama pa siya sa ibang lalaki at sumisiping sa kanila. Parang sinasabi ni God, ganun ang buhay niyo, Israel. Meron na kayong totoong Diyos, ang Diyos na nagmamahal talaga sa inyo, pero naghahanap pa kayo ng ibang Diyos na hindi naman talaga hindi mamimit yung need niya. So, despite of Gomer's betrayal, Hosea actually was commanded by God to win back his wife. Actually, ang ginamit sa salita, to redeem back and to restore his wife, Gomer. So, anong isang pwede nating matutunan dito sa chapters 1 to 3? Well, ang spiritual truth dyan na ito. God's love remains faithful even when His people are unfaithful. Totoo naman yun eh. Daming beses na di tayo naging tapat sa Panginoong Diyos. Para tayong mga patutot na meron na tayong totoong karelasyon ng Diyos, pero naghahanap pa o minsan bumabaling pa doon sa mga gawi at gawa na kung saan nagiging Diyos-Diyos na natin. Nakanyo. Pero alam niyo, ang Diyos napakalawig ng kanyang pagtitiis sa atin. He is faithful even though we are unfaithful. Now, si Hosea nagkaroon siya ng 3 anak at yung anak niya, nung pinangalanan ito yung simbolo actually ng judgment ni God towards Israel. Number 1, sa chapter 1 verse 3, ang pinangalan yung unang anak niya, Jezreel. At ano daw ibig sabihin ng Jezreel? Well, this name were actually named after the valley of Jezreel, which was the place of terrible, anong tawag nito? Ayan. A place of terrible battle. So, Jezreel. Nakanyo. Now, yung pangalawa, ang naging pangalan ng anak niya ay Lo-Ruhamah. Hosea 1:6. At sabi ni God, pangalanan mo yung anak mo. Ang pangalan niyan ay Ruhamah. Lo-Ruhamah. Nang ibig sabihin, walang awa. No pity. At yung pangatlo, Hosea chapter 1 verse 8, sabi yung pangatlong anak mo, pangalanan mo ng Lo-Ami. Nang ibig sabihin, not my people. So there was a time in the lives of Israel that God considered them as not my people, and because of His judgment, He's going to exercise no pity. Walang awa. Nakanyo. So yung 3 pangalan ni Hosea was actually a symbolism of God's judgment against Israel. Okay? So now, the chapter 3, itong kamangha-mangha, because after of being unfaithful ng asawa ni Hosea, God specifically gave him a command. Sabi sa kanya, bilhin mong muli, kuhanin mo, i-win back mo yung adulterous wife mo. Win back your adulterous wife. Sa atin, parang kasi atin, kung tayong gagawa nun, parang mahihirapan tayo, di ba? But it was God's command to Hosea. Kahit paulit-ulit na nagtaksil sa kanya yung asawa niya, sabi niya, i-win back mo. I want her back to you. And that was actually the symbol that God wants the people of Israel understand, because He wants Israel to come back to Him. So God's redeeming love is illustrated through the life and family life of Hosea. Nakanyo. Now, ano naman yung pangalawang structure, no? Number 2,
in chapter 4 verse 13, what you are going to read there is the charges that God is giving against Israel. So dito makikita nyo na si God nire-rebuke niya ang Israel, number one, for idolatry, specifically worshiping Baal. Baal is the false god. So instead of worshiping the true and living God, they were worshiping a false god named Baal. So God also was rebuking them against moral corruption because the people are rampant to lying, stealing, adultery, and violence. So yung mga tao, grabe, mga sinungaling, magnanakaw, adulterous, and into violence. Parang very familiar sa nangyayari sa ating bayan ngayon, ano? Yung ating bayan ngayon, yung pagnanakaw to the highest level na, nasa gobyerno na. At ang pagsisinungaling yung panahon na ito, digital na. Yung minsan nga yung mga balita sa social media, di na natin alam kung totoo o hindi kasi ang dami talagang fake news, di ba? And you will see also violence, no? Yung mga road rage na yan, makikita nyo, di ba? So, parang very similar, no? Yung nangyayari noon were actually very similar of what's happening right now. Nyo? So, ang resulta, by the way, ang pinaka-root, bakit ang mga taong ito, they were idolatrous, they were worshiping a false god, and they were morally corrupted. Ang pinakadahilan daw nun, because of spiritual ignorance. Spiritual ignorance, meaning to say, they were not seeking God, they were not studying God, they were not even listening to His words. Kaya anong sabi niya sa Hosea 4:6, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Yung knowledge dito is knowledge of the Lord. Sabi niya, ang aking mga tao, napapahamak sila dahil wala silang kaalaman. And so the people were also rebuked by God because of their pride and self-reliance. Alam niyo, magkasama yan yung pride tsaka self-reliance. Kapag masyado kang ma-pride, mataas ang ere mo, normally ayaw mo magtiwala. So actually, listen to this. Pride is a sign of being self-reliant, meaning to say you are no longer trusting God, but you are trusting your own strength, your own wisdom, your own ability. And God was rebuking them. So ang resulta ng lahat ng ito, ng kanilang idolatrous life, morally corrupted life, at saka yung kanilang pride and self-reliance because of their spiritual ignorance, the result was God's judgment. Niyo? Sabi ni God, okay, because of that, I'm going to judge you. But, ito maganda. Although God proclaimed that there is judgment for their idolatrous, morally corrupted kind of living, pride and self-reliance, although may judgment na, malinaw pa rin na pinapakita ni Lord, sinasabi niya na ang gusto niya pa rin talaga, ang desire niya is that His people will come back to Him. So God still desire repentance. Nakanya? He desires repentance. So number 3, structure of Hosea. Sa chapter 14, dito makikita nyo yung promise of God's restoration for His people. So pinangako niya na ang kanyang mga tao ay ibabalik niya sa kanya. So you will see in here, chapter 14, that God invites Israel to return to Him. And when they return, He promises healing, forgiveness, and blessing. Ang galing, no? Alam nyo, totoong-totoo pa rin ngayon, yung mga taong bumabalik sa Panginoong Diyos, ang pangako niya, kagalingan, kapatawaran, at pagpapala sa kanilang buhay. Kaya alam nyo, dapat talaga natin na i-preach si God, i-introduce si Jesus sa mga tao. Because when people comes to God through Jesus, they experience God's healing, forgiveness, and blessing. Healing, yeah, physical healing. But not only that, spiritual healing, even emotional or relational healing. So healing comes first by restoring our relationship with God. And you see, this kind of restoration is based not of our works or merit. Hindi ito, yung restoration na gagawin ni God sa atin, sa mga tao na bumabalik sa Kanya, hindi dahil mabait sila. Hindi dahil sa masipag sila sa church, nagdadasal sila ng mahaba. Hindi ganon. Ang restoration na binibigay ni God is based solely on His grace. Dahil mabait lang talaga si God. Mabuti talaga siya. So God's mercy, listen to this, is greater than human sin. Ang biyaya ng Diyos ay higit na dakila at malaki kaysa sa mga kasalanan natin.
So, what are the major themes? Kung babasahin nyo from chapter 1 to chapter 14, ang Book of Hosea, ano mga makikita natin na mga tema, no? O mensahe ng librong ito. Number 1, you will see God's covenant love, or we call it Hesed. Ang Hesed is a steadfast kind of love. This is a love that is loyal and unfailing. Naman nyo. This kind of love is the love that pursues, forgives, and restores. Pinakita niya yan, illustrate niya yan doon sa buhay ni Hosea. Kahit yung asawa niya nagtaksil sa kanya, hindi lang isang beses, maraming beses at maraming sinamahang lalaki, sabi pa rin ni God, buy back Gomer and win her back to your life. Sabi niya kasi, sabi ni God, yun ang gusto kong maintindihan ng mga tao, na ako nagpapatawad at kahit gaano pa karumi ang inyong mga buhay, gusto ko kayong bumalik sa akin. Yun yung intention ni God, yun yung kanyang nais. So love pursues, forgives, and restores. Kaya pag binasa mo yung Hosea, yun yung tema nun eh. Kung gusto mo mag-preach about forgiveness or restoration of relationship, lalo yung mga hindi makapagpatawad dyan, o gusto kong tanungin kayo dyan mga kapatid, sino sa inyo rito ang parang meron pang sama ng loob o may kinikim-kim pang sama ng loob sa ibang tao? Yung mga nakasakit sa inyo nung mga nakalipas na panahon, mga magulang ba yan, mga anak, asawa, kapitbahay, o yung may mga utang sa inyo na kinalimutan na yung mga utang nyo na hanggang ngayon galit na galit pa rin kayo sa kanila. You know what? The book of Hosea is a perfect illustration that God forgives, pursues, and restores. Sa Hosea chapter 2 verse 19, itong sabi ni God sa this is actually for Israel. Sabi niya, I will make you my wife forever. Grabe, no? Pangako niya sa Israel. Sabi niya, I'm going to make you my wife forever. Showing you righteousness and justice, unfailing love, and compassion. Naalala ko tuloy yung pangako ni Jesus sa ating mga Kristiyano na tayo actually, darating ang panahon, pag kinuha na tayo ng Panginoon sa langit, tayo ay ikakasal sa bridegroom. Sino yun? Jesus, and the church is considered as the wife of Jesus. Naman, we have that relationship. At alam niyo, yun ang pangako niya sa atin. Sabi niya, I'm going to make you my wife forever. And you will see the commitment of God here. And even Jesus Christ, no, yung picture ni Jesus Christ sa atin. Ang commitment niya, righteousness and justice. Meaning to say, gusto niya tayo mapabuti. Pero along with that is unfailing love. Alam niyo kasi kung righteousness lang tsaka justice, wala tayong kalalagyan eh. Pero because of His unfailing love and compassion, yung habag niya, kaya tayo nakakatayo sa kanyang harapan. Sabi sa verse 19, I will betroth you to me forever. I will betroth you to me in righteousness and justice in steadfast love and mercy. Ito yung kanina. So, when we say God's relationship to us, it means we are actually, ang tawag niya, meron tayong assurance, no, with God because His love basically is a steadfast kind of love. Similar daw ito sa pag-aasawa. 'Di ba sa pag-aasawa, anong pangako sa isa't isa? For better or for worse, 'di ba? Till death do us part. So sinasabi na makapaghihiwalay lang sa atin kamatayan. Parang 'yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Sabi niya, dahil kayo ay nakipagrelasyon sa inyo, that is the kind of love that He is actually committing to us. So another major themes in Hosea that you will see, number 2, you will see spiritual adultery. You see, spiritual adultery actually is when a person starts to pursue other things aside from God. Meaning to say, ang nagiging number 1 na sa kanya, hindi na si God. Alam niyo, ang idolatry, kadalasan sa ating mga Pilipino, lalo na pag may background tayong Roman Catholics, ang idolatry, ini-equate natin doon sa mga rebulto, malalaking rebulto. Naalala ko noon, bata pa ako, dinala ko ng tiyahin ko sa sa simbahan, sa rosaryo to, tapos may malaking rebulto doon. Pinahalik niya ako doon sa paanong rebulto. Normally, sa ating mga Pilipino, lalo you are coming from that religious background, ang iniisip nating idolatry ay yung mga malalaking rebulto. Tama naman yun. Pero you know what? Aside from that, actually idolatry is pursuing other things that actually becomes your priority aside from God or kalaban ni God. Ano-ano yung mga form of idolatry natin ngayon na minsan nagiging kaagaw natin sa pag-ibig ng Panginoon?
Pag-isipan nga natin saglit. Like halimbawa, wala ka ng panahon sa Panginoon kasi sobrang na-engross ka sa trabaho mo, 'di ba? So your work or even business is becoming your idol. Bakit? Kasi wala ka ng panahon sa Panginoon eh. Niisip mo na ang buhay mo ay yung trabaho mo na, yung business mo. How about family? Alam niyo, ang pamilya binigay ng Diyos sa atin as a blessing, pero if your family is number one and takes the place of God, that becomes an idol. And it's called spiritual idolatry or adultery. Naka niyo, adultery. So, God actually desires, listen to this, God actually desires relationship with us, not religion. Not religion. Ang gusto ng Panginoon sa atin, relasyon, hindi religion eh. Listen to this. Kung ang pagpunta niyo sa simbahan ay parang naging mechanical na kasi nakasanayan nyo na ito. Hindi, sanay na kami kasi pag pupunta kami ng Sunday, nagsisimba kami. Pero wala nang meaning, hindi nang meaningful sa inyo. That becomes religion, hindi na relationship. May I tell you this? God is desiring relationship, not religion. Not religion. Okay? So, let's continue. Number 3, another themes in Hosea. You will see judgment and mercy together. Alam niyo, parang niisip ko, parang ang hirap niya, no? Ang hirap sa atin. Paano yun? May judgment pero may kahabagan. May paghatol, may paghukom, pero yung awa ng Panginoon, kaya niyang pagsamahin. Parang tayo, parang hirap, di ba? Judgment. Mercy, parang hirap nun. Pero God is able to do it all together. He is just, at the same time, He is merciful. So God disciplines, listen to this, whenever God gives His people a discipline, it is because of love. So He disciplines out of love. Nakuha niyo. Nagbibigay siya ng disiplina dahil gusto niya tayong turuan at dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapariwara, mapahamak. So, judgment of God is actually meant for us so that we will be led to repentance. Yung mga nararanasan natin, I don't know kung anong nararanasan yung judgment ngayon o parusa. Sabihin na natin discipline, palo, parusa, kahirapan. Alam niyo yung mga yon, pinapahintulot ng Panginoon sa atin at ang pangunahing mensahe niyan, mga kapatid, sinasabi sa atin, talikdan natin, pagsisihan yung ating mga kasalanan kasi actually yung mga kasalanan na yun ang nagdudulot sa atin ng judgment. And God allows discipline into our lives because He loves us. Merong pagpapalo. Alam niyo kung bakit? Para mapabuti tayo, para bumalik tayo sa Kanya. Let me ask you this. Ano yung mga pagpapalong naranasan nyo na o siguro ang ilan sa inyo nakakaranas ngayon? Take that as a clear warning and message from God. Parang sinasabi ni God, balik ka na sa akin. Balik ka na kasi. Bitawan mo na yan. And of course, number 4, major themes in Hosea, God calls for total repentance. Ano sabi sa Hosea chapter 14 verse 1? Return to the Lord your God. Hosea 14:1. Return to the Lord your God. And you know what? This call, this message is for all people. Para sa atin yan, pero hindi lang para sa atin, para din sa mga mahal natin sa buhay, anak, asawa, kapitbahay, kakilala. And if you already returned to the Lord, then it is now your work actually to also relay this message to the people. God is calling, return to me. So we will be like Hosea, preaching, you know what? Return to the Lord. He is your Lord. He is your God. And whenever a person returns to the Lord, his repentance brings healing and renewal. Napansin nyo ba? Laging kasama yung healing, kagalingan. Ang paglayo kasi sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng sari-saring mga problema, sakit, karamdaman, kung ano-ano pa. Pero ang pagbalik sa Kanya, ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagbalik sa Kanya ay nagdudulot naman sa atin ng kaayusan, kabutihan, kagalingan, panibagong buhay at sigla. So God calls for repentance. Okay. So how about the applications, life applications for each one of us, you as a leader, as a worker of God? Ano mga pwede nating i-apply sa mga natutunan natin ngayon sa book of Hosea? Number 1, faithfulness in relationship with God. Pagiging tapat sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang tinuturing pala ng Panginoon yung ating relasyon sa Kanya, parang relasyon ng mag-asawa. So, ano ibig sabihin nito? Para maging faithful tayo, ito yung mga dapat nating bantayan. Number 1, yung mga hidden sin, yung mga tinatago-tago nating kasalanan. Diba?
O ano pa yung mga tinatago-tago nating kasalanan. Bukas na natin yan sa Panginoon. Ipahayag, itapon, talikdan, alisin, wasakin, hidden sins. Alam niyo yung mga kasalanan na tinatago-tago, habang tinatago natin yan, lalong lumalakas ang hawak at kapangyarihan laban sa atin. Number 2, yung tinatawag na spiritual complacency. Ano yung spiritual complacency? Ito yung parang, relax ka, hindi ka active. Pwede nating sabihin na spiritual na katamaran, laziness. Alam mong may relationship ka kay God pero hindi ka actively obedient with God's command. You are complacent. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Pinagpapamayat-maya mo na ang tagal-tagal na tinatawag ka ng Panginoon para gawin ng isang bagay. Alam mo yun sa utak mo, alam mo yun sa puso mo, pero sabi mo, Lord, saka na lang may mga gusto pa akong gawin. That's spiritual complacency. And of course, number 3, divided loyalty. Divided loyalty. Alam niyo, hindi tayo pwede maging Kristiyano. Sa kanan, Christian ka, you are a good Christian, you're always present on Sundays, sa mga small group at D group. Pero sa kabila, meron tayong mga transactions na questionable. Nyo, ang galing-galing natin, halimbawa, mag-share ng gospel, mag-share ng Bible, kumanta sa simbahan, mga ganun, mga mini-success. Pero sa kabila, may mga inaapi tayo, meron tayong mga sinisikil, meron tayong kawalang hiyaan na ginagawa. Ang tawag doon, divided loyalty. Hindi talaga tayo tapat sa Panginoon. Dapat nating alalahanin na ang ating relasyon sa Diyos ay relasyon ng pagiging asawa, and so therefore hindi tayo pwedeng makipagrelasyon sa iba. God should be our first priority. Narinig ako pag ginawa mo ang Panginoon na priority sa buhay mo, then everything will fall into its place. Pero kapag inuna mo yung ibang bagay, then everything will be very chaotic, magugulo. So, personal life application, faithfulness in relationship with God. Kumusta kayo mga kapatid? Faithful ba kayo? Na-realize ko itong mga weeks na dumaan sa akin, na naisip-isip ko nga na naniniwala kayo na ang Bible ay salita ng Diyos. Tama ba? Na ito ay mahalaga. Tama. Ako naniniwala din. Eventually, ninikunbik ako ni Lord. Pinakausap niya ako. Sabi, kung naniniwala ka talaga na salita ko to, bakit wala ka talagang regular time o regular serious time to seek me through my word? How about prayer? Naniniwala ba kayo na ang prayer talagang pagkausap sa Panginoon? Yung nakikinig talaga siya. Kung nakikinig talaga siya sa prayer natin, how come yung mga prayer life natin, ang iksi, minsan pag-isip mong gano'n, same prayer, Lord, salamat sa araw na ito, ingatan mo kami sa maghapon, i-bless mo kami sa samahan. Amen. I think it's about time for us to really have a decisive step to seriously set aside a time to talk with God because He is very much important. To listen to Him. 2 weeks na, nagre-ring sa heart ko yung in fact, pinost ko to sa Facebook ko, yung listening heart. Naalala niyo si Solomon, nung tinanong siya ni God, sige, anong gusto mo, kahit bibigay ko sa iyo. Tapos sabi ni Solomon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Sabi ni God, hindi mo hiningi na mamatay yung mga kalaban mo. Hindi mo rin hiningi na magkaroon ka ng maraming kayamanan. Ang hiningi mo, kaalaman, wisdom. Dahil dyan, bibigay ko na rin sa iyo yung kayamanan, tsaka yung mga kaaway mo hindi makakalaban sa iyo. Alam nyo, interestingly, yung salitang wisdom, yung original Hebrew word, ang literal meaning ay listening heart. So, Solomon actually asked God to have a listening heart. Ang sabi niya kay Yahweh, bigyan niyo po ako ng isang pusong marunong manahimik at makinig sa inyo. Pero hindi lang sa Diyos, kundi marunong ding makinig sa mga tao at marunong bumasa ng sitwasyon. And so therefore, because of that, he is considered the wisest king that lived in Israel. Alam niyo mga kapatid, yun din ang gusto kong sabihin sa inyo. Faithfulness in our relationship with God starts with us making a decision to have a listening heart. Let's get serious with our prayer life, with our Bible reading, to really listen to God. Mga kapatid, I encourage you. Meron ako rito journal. I-journal yung mga kapatid yung mga pakikipag-usap nyo sa Panginoon. Okay? Okay, number two, life application for leaders like you and me. Ministry motivated by love. So the book of Hosea is actually telling us to serve not out of duty, but from our
heart that loves the Lord. Nakanyo? Pag naglilingkod tayo hindi dahil sa, kailangan kasi, ako kasi ang naka-assign dito eh. Sino? Walang gagawa nito. I'll be honest with you mga kapatid. Sometimes ganun nararamdaman ko eh. No? Yung, kailangan ko kasi itong gawin kasi akong naka-assign dito, walang ibang gagawa. Pero I was reminded that we have to do our ministries, do our service because we love God. Mahal natin ang Panginoon. Number 3, hope for the wayward. Anong ibig sabihin nito? Well, basically, Hosea and the book of Hosea actually reminded us, napakahalaga nito mga kapatid, pakinggan nyo. Baka masagot yung mga tanong nyo dito. No one is beyond God's grace. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Kahit gaano ka kasama, kahit gaano kadami ang iyong kasalanan, kahit anong mga kalokohang nagawa mo in the past, kahit ikaw pang pinakamakasalanan, pinakamarumi, kapag tinalikuran mo ang buhay na yan, bumalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin niya. God's grace is beyond any sin. Nobody actually, nothing is beyond God's grace. So, as leader, we have to pursue restoration. Tayo mga kapatid, dahil tayo ay produkto din ng biyaya ng Diyos, dapat tinutularan natin ang Panginoong Diyos. I-pursue din natin na yung ibang mga tao ma-restore kay God, wag ma-condemn. Minsan yung pag matagal na sa simbahan, 'di ba? Pag matagal ka na sa simbahan, natututo ka na ng mga Christian words, Christian cliché. Minsan pag may bago na nagsimba, tapos medyo magulo, tayo mismo minsan yung judgmental. Ano ba yan? Ba't ganyan ang suot? Ano ba yan? Ba't ganyan magsalita? Ang kulit? Well, ano ba maasahan nyo dun sa mga kababalik lang? Bago lang di ba? So let us extend grace also to those people. Let's pursue restoration and not condemnation. Pero hindi lang doon sa mga baguhan, yung mga baguhan. Kahit doon sa mga matatagal na. Alam niyo mga kapatid dito, I'll be very direct with you. Kami mga leader sa church, pastor man, sino man yan, elders man yan, hub leader man yan, nagkakamali pa rin kami at sometimes, minsan lumalabas din yung roughness ng ugali. Pwede ba, pag halimbawa, nakita nyo yun sa amin, can you also extend grace to us? Because we are still on the process of God's sanctification. Binabanal pa rin kami ng Panginoon. May mga time talaga, may mga rough moments pa din ako. Minsan may mga nakakalimutan, minsan may mga, alam mo yan, rough moments. But may I ask that you also extend grace to your superior, to your leader, especially in the church. Okay? So hope for the wayward. Number 4, repentance as a lifestyle. Marami sa atin, nakakala natin yung repentance isang beses lang. Nagsisi ka isang beses lang, tama na. No. Actually, ang paghingi ng tawad, pagtalikod sa kasalanan, o ang pagsisisi, dapat lifestyle yan. Healthy leaders practice 3 things. Number 1, confession. We confess. We confess our sins to God and even to other Christians. We confess it. Itong natagpuan ko, confessed sins actually is weakening its power against the person. Kapag yung kasalanan pinahayag mo, yung kapangyarihan niya dun sa tao humihina na. So confess your sins. Pangalawa, humility. We have to practice humility. May mga times na minsan paparana sa'yo ni God through other people na mababastos ka talaga or mayuyurakan yung pagkatao mo just to test your humility. Yung bang, mas matanda ako dito ba't siya nagsasalita sa akin ng ganyan? Mas may position ako mas mataas yung position ko sa kanya. O kaya, parang tinuturoan ko lang to dati ba't ako pinagsasabihan nito? Alam niyo mga ganon? It calls for humility. And sometimes God allows those to happen to test our humility. And of course, dependence on God. Alam niyo, itong dependence of God na ito, isa to sa mga pinag-aaralan ko ngayon. Hindi aral na na intellectual asset lang o sa utak, kundi yung practice. May mga times na gusto natin yung kamado lahat, maayos, planado, kita natin, predictable, kontrolado natin. Pero alam nyo, maraming beses hindi ganun Hindi natin kamado, unpredicted, hindi natin kontrolado, many times out of our control. But you see, during these times, yung mga ganong kalagayan, yun yung panahon na we can practice dependence of God, on God. Nakuha niya?
depend on what God is going to do. Minsan nakakatakot yun, yung hindi ko kasi alam mangyayari. Pero when you depend on God, you're actually activating your faith. And you see, God is happy with people who exercises faith. Nakanya. So as leaders, these are my practical advice to you. No, practical ministry activity that you and I need to do. Number one, quietly confess areas of your unfaithfulness. Saang area tayo unfaithful? Area ng pananalangin, hindi masyado tayong faithful. Area na pagsunod sa Kanya, saan tayo unfaithful? Okay. How about this? Generosity. Anong generosity? Hindi lang yan tithing, tsaka offering. Kumusta yung generosity nyo? Pag kayo ba nagkakapera, naiisip nyo ba yung mga lingkod ng Diyos? Kaya yung ministry? Naiisip nyo ba minsan yung pag ang dami-dami yung blessing? Bakit kaya ang dami kong blessing ngayon? Sino kaya yung gusto ni God na i-bless ko ngayon? Kayo ba? Naiisip nyo ba yung mga nagsiserve din sa inyo? Saang area tayo unfaithful? Pangalawa, yung practice gratefulness. You thank God for His steadfast love. Salamat na lang kasi ang sabi ng Bible, they are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Diba? His steadfast love is great and new every morning. So thank God. And the best way actually to thank God through His love is when you start telling others about God. Nakanya, yung ibang mga tao, kinikwentuhan mo tungkol sa iyong tagapagligtas. And that is one of the best way to thank God. Number 3, commit yourself to renewed faithfulness this week. So this week, ano yung mga area sa buhay mo na kailangan mo na i-renew yung katapatan mo? Ako, ang gusto kong i-renew na katapatan ko yung pagiging marugdog sa pakikipag-usap sa Panginoon sa panalangin at saka sa Biblia. Pagiging marugdog ang puso sa pagtitiwala sa Kanya kahit magkaminsan hindi ko alam ang gagawin, hindi ko kontrolado ang sitwasyon, but I will still trust the Lord. Okay? So renew our faithfulness with God. Ang ilan sa inyo matagal nang hindi nagsisimba siguro, hindi uma-attend ng small group kasi iniisip nyo kahit wala naman, ako lang magsi-self-support na lang ako. I don't know, no? Ang ilan sa inyo binigyan kayo ni God ng gift to share the gospel. Pero for quite some time, tumigil kayo kasi napagod kayo o walang nag-appreciate sa inyo. Commit yourself to a renewed faithfulness this week. Ibalik natin yun kasi yun ang gustong ipagawa sa atin ni God. So that is the book of Hosea. Ito po ang ating mga discussion questions. Okay? So 4 lang po yan. So pwede na po ninyong i-screenshot